What's up guys? Good day sa inyo lahat. So today, di-deliver tayo ulit. So, di-deliver natin si Tracy. Yun, so habang nagde-deliver nga tayo, sasagot ako ng mga ilang katanungan mula sa mga nag-trending na post ko. Pasensya na rin po kayo kung hindi ko po kayo maisa-isang ma-replyan sa message and sa comment section. Dahil marami din po akong pinagkakabalahan tulad ng trabaho at itong car rental business namin ng wife ko. And magbibigay na din pala ako ng tips and advice mula sa experience namin. Una po sa lahat, kailangan nyo pong pag-isipan ng mabuti if capable po kayo sa pagkakaroon ng ganitong negosyo. Hindi ko po sinasabing kailangan ay mapera kayo or kailangan ay may malaki kayong kapital. Dahil sa kaunting halaga lamang ay pwede na kayong makapagsimula ng ganitong negosyo. Pero mas mabuti pa rin handa ang ating bulsa para sa mga hindi inaasahang gastos. Kaya ako po nasabing dapat ay capable kayo dahil kailangan po ng maraming oras at sakripisyo sa ganitong negosyo. Maaaring yung iba iniisip na kapag may negosyo, chill-chill na lang at nasa sayo naman ang oras mo. Pero sa katunayan, mali po yan. Dahil kung gusto mo talaga kumita sa pagnenegosyo ay kailangan sobrang committed ka sa ginagawa mo. Ultimo, sa oras na ilalaan mo na lang dapat sa pagtulog mo, ay ilalaan mo pa sa pag-iisip ng ideya kung paano mo mapapaganda ang serbisyo mo. At ilalaan mo din ito sa paghahanap ng client or magrerenta sa'yo. At syempre, dapat malinaw din sa atin kung capable tayo. Dahil mahirap magnegosyo ng dala lang sa hype ng napanood or nalaman mong negosyo sa iba. Or kung anong uso. Ilang beses na din po kaming naging ganyan dati ng misis ko na bumabase lang kami sa kung anong uso at kung anong gusto namin. Iwasan po natin yan. Kung gusto nyo po talaga magnegosyo, kailangan dumulog kayo sa Panginoon at humingi kayo ng sign kung para ba sa inyo ang negosyo na naisip nyo o plano nyo. Dahil kami ng misis ko ay nagtanong kami sa Diyos kung anong negosyo ang para sa amin. At yun, gumawa ng paraan ng Diyos at gumamit ng mga tao na makakatulong sa amin para maisipang pumasok sa ganitong negosyo. Pangalawa po ay syempre kailangan po natin ng sasakyan. Kung wala pa kayong existing na sasakyan at wala pang funds pangkuha ng second hand cars na sariwa, mas mabuti pong mag-brand nyo kayo with low DP. At pagdating naman sa pagpili ng variant, ay suggest na yung mga mid-range variant ang piliin nyo. Dahil mas maganda ang interior at may mga specs and features siya na wala sa lowest variant. At syempre, for better experience na din. At kung top of the line naman, hindi rin siya okay dahil tandaan mo nagnegosyo ka para kumita. At kung anong comfort naman ang kayang ibigay ng top of the line, kahit papano naman ay kaya ring ibigay ng mid-range variant. Tsaka syempre para mas makatipid ka. Pangatlo, kailangan natin ng business registration. Yes, maaring yung iba sabihin hindi na kailangan. Marami din kasi nagpaparent na hindi na nagpaparegister. Pero kailangan kasi natin yan as business owner. At maaari pa ito makatulong sa'yo once na gusto mo mag-expand ng business mo. Halimbawa na lang dito ay kung gusto mo na ulit magdagdag ng unit mo, mas madali kang ma-approve dahil may makikita silang legit na source of income mo. At kung gusto mo magtayo ng iba pang negosyo, ay makakatulong din ito para sa mga future loans mo. Gagawa na lang ako ng separate na video kung saan at ano-ano ang kailangan mong kuning registration. Regarding naman sa mga nagtatanong ng kung pwedeng makahingi ng contract, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo mabigyan. Dahil katulad nga po ng sinabi ko, kailangan po ay malinaw sa inyo if capable po kayo sa ganitong negosyo. Na hindi lang kayo basta nadala lang ng hype at ng kung anong uso. Kailangan po ay maging hands-on talaga kayo at nasa puso nyo ang ginagawa nyo upang makagawa kayo ng matibay na pundasyon ng inyong negosyo para maging handa din kayo kung sakaling magkaroon ito ng problema sa future. Mahirap mag-handle ng negosyo kung binase mo sa ibang nakalagay sa contract mo. Kailangan nyo lang namang ilagay sa contract is lagyan ng details ng renter, details ng car, description ng rent, at terms and condition nyo. Then make sure na naka-indicate ang mga obligations ni renter, acknowledgement ni owner, amendments if meron, effectivity ng contract and owner and renter's name and signature. Sa mga nagme-message sa akin na gusto magbayad para sa contract, pasensya na kayo, hindi din po ako nagpapabayad. Itinuro lang din po kasi ito ng mentor ko at ayoko po itong pagkakitaan at hindi naman po itong pinasok kong negosyo. Gagawa na lang po ako ng mga video soon na pwedeng makatulong sa inyo. So ayun guys, see you sa next video.